Kasi dugo ang naging basihan ng kaligtasan. Sapagkat kung walang dugo, pakibasa mo Hebreo 9:22. Sinasabi rito sa Hebreo 9:22, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdarang ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kapatid, ilang minutes lang. Sandali. Ito ay challenge mo ng karasin. Ang sumulat po ng Hebreo 9:22, ang Diyos ay hindi na magpapatawad kung walang pagdanak ng dugo. Challenge po ng karasin. Siguro maglalambing na rin ako kay Pastor Nick. Ano po? Iyan po ang naging dahilan. Kaya nawala po sa Christianity ang karasin. Walang galang, hindi ito para sa iyo. Sa lahat ito na nanonood. Maling-mali po ang nakalagay. Ayon sa kautusan. Kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran. Saan po yung sa kautusan? Wala po. Wala. Isa pang wala. Binasa ni Kalik yung unang Korinto 15. Pag tinuloy-tuloy mo yun, pag sinabi ni Pablo sa unang Korinto 15:7, sabi mo, hanggang 14. Unang Korinto 15:7 tas 14. 9 tas 14. 15:9. At kung si Kristo, verse 9 daw. tama. Ako nga ang pinakamaliit Yes. sa Diyos. At kung si Kristo, Datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. sa 14 na lang. 1 Corinthians. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pamangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Diba? Ngayon, bago yan, sinabi ni Pablo, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Ayon according to the Scriptures. Ayon sa kasulatan. Isa rin po yun sa question na po sa akin. Saan po sa kasulatan na ang Kristo ay namatay o mabubuhay na magmuli. So, yun po ang gusto namin maramdaman. Na yung doctrine at kaligtasan, pinag-uusapan natin, tsaka doctrine, maganda maintindihan namin kung anong doctrine ninyo. Kasi alam ko, pag nung unang tindig natin, ang pangalan ng Diyos ay Jesus Christ at yung ang pagkakaiba ninyo. Ngayon, payag naman ako na makorek mo. Sabi mo, hindi tatlong Diyos ang tinuturo nyo, monotheism kayo. Payag naman ako doon. Gusto lang namin maging malinaw. Kasi yun ang unang doctrine nyo, nakakaiba sa lahat ng nakaharap ko. Sabi niyo, ang pangalan ng Diyos, si Isa, Jesus Christ. Ang pangalan ng Ama, Jesus Christ. Ang pangalan ng Anak, Jesus Christ. Ang pangalan ng Holy Spirit, Jesus Christ. Ngayon, doctrine na yun eh. Ngayon, yun ba turo ng 12 o ancient apostol? Yun ba interpretation ng ancient apostol? O interpretation mo lang? Huwag ka magagalit. Linawin lang naman namin eh. Di mo ba? Maging malinaw sa amin. Kasi doktrina, kaligtasan ang pinag-uusapan. At ano kaligtasan? Ang kaligtasan po sa amin, ilang tatapos na ako ito tatapos sa dalawang ayaw. Ano pong kaligtasan sa amin? Ang kaligtasan, yung ikay sumampalataya, na wala ng Diyos, liban lamang sa nag-iisang Diyos na wala iba kundi siya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alladhina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Pagkalagot ng hininga ng isang mananampalatayang Muslim, sa kanila'y bumababa ang mga anghel. Huwag ka sa mga nagsasabing, ang aming Panginoon, ang aming Rab ay si Allah. Ang aming Diyos ay si Allah. Sumastaka mo na napili. Ano
nanatili. Hindi ka nagtambal ng kumilala ng ibang Diyos-Diyosan. Isang Diyos lamang. Hindi naman sinabi ni Jesus Christ eh. Kasi yun ang buhay na walang hanggan eh. Sa 17 verse ng 1. Pakibasa. 5 minutes, diba? 3 minutes. Ito ang mababasa natin sa 17:3 ng 1. Sabi rito, at ito ang buhay na walang hanggan, na ito ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinubo sa makatuwid si Heso Kristo. Paniniwala ng Muslim yan. Ikaw ang nag-iisang Diyos na tunay. Ilahul hamd. Ha? Sandali, bumababa ang mga anghel at nagsasabi, huwag ka nang matakot, huwag ka nang mangamba. Manapay, tanggapin mo ang nakagagalak na balita. Sa makatitang paraiso. Kami ang mga kaibigan mo sa mundong ito. Kasabihin ng mga anghel sa mga Muslim na nilagutan ng Hina. Kami ang mga kaibigan mo sa mundong ito. Doon sa paraiso, nandun na ang lahat ng hinahangad mo, ang lahat ng gusto mo. Doon sa paraiso, nandun na ang lahat ng hinimiti mo. Bilang kaliwang, walang katapusang kaligayahan, walang katapusang buhay. Walang hanggang buhay. Bilang kaliwan, wala sa iyong Panginoon ang pinakamahal. Pagkatapos, nandun po yung repentance. Pastor, kami mga Muslim, ang magandang, hindi namin kaya mangako na hindi na kami magkakasala. Kaya lang ang magandang balita sa Quran, si Allah, tanggap tayo, maaari tayong magkasala muli. Kanya lang, sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu kullu bani Adam khata, khairul khata'in at tawahun. Ang lahat ng anak niya din ay nagkakasala. Ngunit ang pinakamainam sa nagkakasala ay yaong nagbabaliklo. Kaya sabi sa tangaya, dito ang matapos, أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Hindi ba sila magbabaliklo, magsisisi ng kanilang mga kasalanan, hihingi sa Kanya ng kapatawaran, sapagkat narito kanilang masusumpungan si Allah, ang palagi ang nagpapatawad, ang pinakamabait. Ito po ang mabuting balita na ipinapahayag namin po sa inyo. Wala po sa malulabing Quran. Maraming salamat po. Makidawan, alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz Rashid, sa first time pahinggil sa ating diskusyon ngayong hapon na pinamalatang concept of salvation according to ancient apostolic doctrine and interpretation. Pastor, pasensya na kayo sa objection mo kasi pinakinig ko sa Ustaz. In line din naman yung clarification niya sa stand niya. So, pasensya na po nun. Hindi ko napagbigay ng objection niya bilang moderator. Now, sa second part ng ating discussion. Ako lang ako, hindi ako mag-object dahil kung sabihin. Ayaw ko lang siya. Okay. So, sa pangalawang stand, ay bibigyan natin si actually, hindi pangalawang stand, cross-examination pala. Maximum of 5 questions, 2 minutes duration to answer each question. So, Brother Rick, it's 1 minute. Okay. So, tatanong ako, nagbigay ka kayo ng kaunting pananaw niyo sa Islam patungkol sa kaligtasan. Ito ang ating unang tanong para kay Rashid. Ano ang patutuo ninyo bilang Islam na kayo ay niligtas? What is the proof or evidence that you are totally saved? Totally saved? May pangako po sa amin ang nag-iisang Diyos na tunay kung kami po ay mangangapit ng maigpit. Katulad ng pinasa kanina bago matapos, tumasta kamo. Ibig sabihin nun, ang manatili na ikaw, katulad ko, isang Muslim, na ako po yung nagsyahada, sumumpa ako. Walang Diyos, wala akong sumusumpa ako habang ako'y nabubuhay. Walang Diyos, wala akong kikilalaning Diyos, wala akong sasampahin, wala akong kikilalanin, wala akong dudusin, kundi si Allah lamang. At tinitiyak po ng Quran, tinitiyak po sa amin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kaligtasan kung mapapatunayan ko po sa aking sarili. Ako'y nabubuhay, wala sa aking kabituran ng puso, wala akong sinamba kinilalang ibang Diyos-Diyosan.
at nag-isa Diyos lamang. At tinitiyak po sa ating ligtas. Magkano yung mga pastor? Hindi kami pwedeng mag-ascribe ng righteousness o albir na ligtas na kami. Hindi ho. Pinasamba ho namin ang Diyos si Allah na may halong puso, takot, banal na takot, at raja, pag-asa. Na kami po ay kanyang ililigtas. Ganun po namin sinasamba ang Diyos. Okay, so, clarificatory question ng medyo may isang akong tanong kanina. Ang tanong ko, what is the evidence? Ang sinabi mo kasi kanina, proseso ng pagsisisi. Proseso kasi yung sinagot mo. Ang aking katanungan sa iyo, ano ang ebidensya mo na ikaw ay napatawad sa kasalanan? Sa Biblia kasi malinaw, ano ang ebidensya mo na ikaw ay ligtas? Sa Biblia kasi malinaw, Ephesians chapter 1 verse 13. Basahin ko para unang tanong pa rin na siyang patotoo ng ating mana hanggang sa ilubos ng sariling pag-aaral Diyos sa ikukulit na kanyang. Nakakalinaw sa Biblia. Yung salvation sa Biblia ay mayroong ebidensya. Sa English ko basahin ko. 14. Which is the earnest of our inheritance until the redemption of our just purchased possession unto the praise of His glory sa mas malinaw sa Tagalog na siyang patutuo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Ano yung patutuo na yun? When you receive the gift of the Holy Ghost, that is the evidence that you are saved. Now, sa Quran, what is your evidence that you will be saved? What is your evidence that you will be saved? Sasagot po, Pastor. Okay lang po, 2 minutes na po. Walang interruption. Actually, mas malabo nga po yung binasa niyo eh. Wala nang nakalagay doon na yung, kasi ito mo, sumampalataya sa Holy Spirit, tinanggap ang Holy Spirit, maliligtas. Ang dami yung nasasabing sekta mo yan eh. Nasa kanila po Holy Spirit eh. Kahit ako dapat na magtanong sa'yo, paano ka nakititiyak ng sa'yo Holy Spirit? Ngayon, paano kami nakititiyak? Napakalino po, mas malino sa Quran. Kanina binasa ko, sa chapter 41 verse 30, Innal ladina qalu rabbuna Allah. Sino man na nagsasabi ng aming Panginoon ay siya Allah? Yung pong kaligtasan. Yung pong kaligtasan. Paano kami nakakatiyak na pinapatawad? Kinut ko rin. Chapter 5 verse 7. Chapter 5, Surah Al-Ma'idah, chapter 5, verse 74. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ang Diyos mismo na nag-iikayat eh. Hindi ba kayo magbabalik loob, magsisisi ng iyong mga kasalanan, ihingi sa akin ng kapatawaran, sapagkat narito, masusumbungan ninyo ako na palagi ang nagpapatawad ang pinakamamaging. Isang ayaw pa. Chapter 29, verse 53. Pakinggan nyo. Sabi ko, la taqnatu min rahmatillah. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa aking habag. Bakit? Sapagkat pinapatawad ko